Bago tayo magsimula sa ating istorya, ay i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Umulan ng umulan noong gabing iyon sa Antique. Yung klasing ulan na parang may dinadala at sinasamang lahat ng ingay ng mundo. Sa ilalim ng lumang bubong na yero, nakaupo si Helena Serrano sa gilid ng banig, nakayakap sa tuhod, nakatingin sa basang sahig na lupa. Amoy putik, amoy kandila, amoy sakit ng loob na pilit tinatakpan ng katahimikan. Sa loob ng maliit nilang bahay, humahagulgol ang nanay niya sa kabilang silid habang hinahaplos ang basang damit na hindi pa natutuyo mula kahapon. Sa labas, may kumakatok. Hindi tok-tok na mahinahon, kundi tok-tok na may kasama ng galit. "Helena!" sigaw ng boses na matagal nang hindi nagtatangkang maging mabait. Si Mang Arnel Pardo, ang pinagkakautangan ng tatay niya noon pa, at ngayon wala na ang tatay niya, para bang mas lumakas ang loob nitong maningil. Lumapit si Helena sa pinto. Ang mga kamay niya nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na matagal nang nakaupo sa dibdib niya. Pagbukas niya, tumambad si Mang Arnel na may hawak na payong. Basa ang laylayan ng pantalon at ang mukha parang hindi kailanman natutong maawa. "Hindi na ako pupunta dito ng paulit-ulit ha," sabi ni Mang Arnel. Tumingin sa loob na para bang sinusukat ang bahay kung may maibebenta. 3 buwan ng patay ang tatay mo. Ang utang, buhay pa rin." "Pasensya na po, Mang Arnel," mahinang sagot ni Helena. "Wala pa po talaga." "Wala?" ngumisi si Mang Arnel. Ano to? Awa? Hindi awa ang pinangbabayad sa pautang." Sa likod ni Helena, lumabas ang nanay niya, si Aling Nena Serrano. Namumugto ang mata. Hawak-hawak ang rosaryo na parang doon lang kumakapit. "Mang Arnel," pakiusap ni Aling Nena, "bigyan niyo po kami ng konting panahon. Naghanap pa ng trabaho si Helena. Ako rin." "Trabaho?" Tinanguan sila ni Mang Arnel na parang pinaglalaruan ng salita. Di magtrabaho kayo. Pero tandaan niyo, kung hindi kayo makakabayad, may paraan ako." Napaawang si Helena. Alam niya ang paraan na tinutukoy. Yung bahay nilang pwedeng kunin, yung maliit na lupang minanapan ng tatay niya, yung kalabaw na matagal nang naibenta. Lahat ng pwedeng mawala, parang nakapila. Pagkaalis ni Mang Arnel, humina ang ulan, pero lalong bumigat ang hangin. Umupo si Aling Nena sa silyang kawayan at napaupo rin si Helena sa sahig. "Anak," nanginginig ang boses ng nanay niya. "Hindi ko na alam." Huminga ng malalim si Helena. Sa loob ng utak niya, umiikot ang iisang tanong. Hanggang kailan kami maghihintay ng milagro? Kinabukasan, nagpaalam siya sa nanay niya na pupunta ng bayan para magtanong-tanong. Hindi na siya nagsuot ng damit na pang-apply. Wala namang kumpanya sa lugar nila. Tsinelas lang, maong na luma at blouse na pinilit plantsahin. Sa bag niyang may sirang na zipper, dala niya ang ilang papel, lumang ID, birth certificate photocopy, at isang larawan ng tatay niya na hindi niya kayang iwan. Sa terminal, may nagabot sa kanya ng maliit na papel. Si Ate Maribel Sayo, kapitbahay nilang minsang nagtrabaho sa Maynila at bumalik para mag-alaga ng anak. "Helena," bulong ni Ate Maribel, "may kilala akong agency sa Quezon City. May naghahanap ng maid sa malaking bahay. Totoo to, mayaman pero maayos daw magpasahod. Kung gusto mo." Tumingin si Helena sa papel. Address, contact number, pangalan ng agency. Para itong pinto na biglang bumukas sa lugar na akala niya wala ng labasan. "Maynila?" halos pabulong niyang tanong. "Oo, mahirap pero..." Tumingin si Ate Maribel sa kanya ng seryoso. "Mas mahirap yung manatili dito na walang galaw ang buhay. Ikaw lang ang kakapitan ng nanay mo ngayon." Kinagabihan, nag-impake si Helena. Isang maliit na bag lang, ilang damit, sabon, suklay at ang litrato ng tatay niya. Habang nagtatali siya ng bag, lumapit si Aling Nena, hawak ang tinapay na pandesal na parang alay. "Anak, ayoko sana, pero wala na tayong choice." "Babalik ako, Nay," sagot ni Helena, pilit matatad. "Babalik ako na may maipagmamalaki si tatay." Humikbi si Aling Nena at niyakap siya ng mahigpit. "Mag-iingat ka at huwag kang basta magtitiwala." Napangiti si Helena ng bahagya. "Nay, sa panahon ngayon, natuto na akong hindi basta-basta." Pagdating ni Helena sa Quezon City, para siyang nalaglag sa ibang planeta.
Mga sasakyan na parang hindi nauubos. Mga tao na parang laging may hinahabol. Mga billboard na kasing laki ng pangarap na hindi niya alam kung kaya niyang abutin. Sa agency, pinaupo siya sa mahabang upuan, kasama ang iba pang aplikante. May ilang nagkukwentuhan, may ilang nag-aayos ng buhok, at may ilan tulad niya na tahimik lang, nagdadasal. Lumabas ang isang babae na may makapal na kilay at matapang na boses. Next, Helena Serrano. Tumayo si Helena, lumunok, at pumasok sa maliit na opisina. Helena, sabi ng agency staff na si Miss Carmina Ubaldo. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. May experience ka ba? Wala po, ma'am. Tapat na sagot niya. Pero mabilis po akong matuto. Graduate? Hindi po. Accounting student sana pero tumigil siya. Ayaw niyang gawing awa ang dahilan. Ngumiti si Miss Carmina na parang sanay na sa ganitong sagot. Okay, may opening. Maid, live-in, sa isang mansyon. Matagal nang may staff doon, kailangan lang ng dagdag. Pero warning, istrikto ang head maid at masilan ang may-ari. Masilan? Ulit ni Helena. Mayaman, sanay sa kontrol. Ayaw ng kalat, ayaw ng palpak. Tumigil si Miss Carmina. Ang pangalan ng may-ari, Adrian Velasco. Hindi kilala ni Helena ang pangalan, pero sa paraan ng pagbigkas, parang bigat na agad. Makalipas ang 2 araw, nakatayo si Helena sa harap ng isang gate na mas mataas pa sa mga pangarap niya. Metallic, may CCTV, may intercom. Sa loob, may hardin na parang pelikula. Ang bahay, mansyon na puti at may mga bintanang malalaki. Parang hindi totoong sa Pilipinas. Pinindot niya ang intercom. Hello po, ako po si Helena Serrano, new maid po. May boses na sumagot, malalim at may pagka-alerto. Wait there. Ilang sandali, bumukas ang gate. Lumabas ang isang lalaking naka-uniform, matikas, tahimik at halatang sanay sa trabaho. Siya si Rogelio Tan, ang driver ng bahay. Helena Serrano? Tanong ni Rogelio. Opo, sumunod ka. Sabi ni Rogelio, walang emosyon pero hindi rin masungit. Habang naglalakad sila sa driveway, naririnig ni Helena ang tunog ng fountain. Para siyang nasa ibang buhay. Sa loob ng mansyon, sinalubong siya ng isang babaeng may tulis na tingin at malinis na ayos. Mahigpit ang pagkakatali ng buhok, naka-uniform na planchado, at ang boses, parang kutsilyong diretso. Ako si Dolores Magsino, sabi nito, head maid. Dito, walang tamad, walang pasaway, walang drama. Naiintindihan? Opo, mabilis sagot ni Helena. Tinignan siya ni Dolores na parang sinusukat kung gaano siya katibay. Anong oras ka gumigising? Sanay po akong 4:00, ma'am. Ma'am? Kumunat ang noo ni Dolores. Huwag mo akong tawaging ma'am. Dolores. Dito, respeto sa trabaho ang kailangan, hindi sip-sip. Opo, Dolores. Mula sa kusina, sumilip ang isang lalaking may dumi sa kamay at ngiting mahilig makiusyoso. Ay, bago! Kumusta? Sabi niya. Ako si Tomas Baredo, hardinero. Huwag kang matakot kay Dolores, ganyan lang yan, parang kaldero. Maingay pero minsan masarap din ang laman. Oy, Tomas! Sita ni Dolores. Bumalik ka sa halaman mo. Napatawa si Tomas at kumaway kay Helena bago umalis. Maya-maya, may dumaan na babaeng naka-blazer kahit nasa bahay. Hawak ang tablet at ang mga mata, matalim na parang laging may hinuhusgahan. Siya si Lorraine Alonzo, personal assistant ni Adrian. Huminto sandali at tinignan si Helena na parang nakita ng mali kahit wala pa. Bagong maid? Tanong ni Lorraine. Opo, siguraduhin mong hindi ka sakit sa ulo. Malamig na sabi ni Lorraine. Ayaw ni Sir Adrian ng aberya. Pag-alis ni Lorraine, napansin ni Helena ang bigat ng katahimikan sa paligid. Para bang lahat dito may sinusunod na invisible na batas. Dinala sila ni Dolores sa maliit na kwarto sa bandang likod. Malinis, simple, may kama, maliit na kabinet at bintana na nakaharap sa pader. Dito ka, sabi ni Dolores. Ang trabaho mo, general cleaning sa ground floor, tulong sa laundry at minsan sa pantry. Kapag may bisita, extra alert. Dito, hindi pwedeng di mo nakita o di mo alam. Opo, Sagot ni Helena. Pero sa loob niya, may ibang pumasok. Kaya ko to. Para kay nanay. Para sa utang. Para sa pangalan ni tatay. Sa unang araw niya, pinatulungan siya sa kusina.
Habang nag-aayos siya ng mga plato, narinig niya ang mahihinang boses sa pantry. Mga staff na nag-uusap tungkol sa bagong maid at tungkol sa may-ari na bihirang makita. Si Sir Adrian, tahimik yan. Bulong ng isang kasambahay na si Cathy Lumbay, tagalinis ng bintana. Pero pag nagalit, parang bagyo. Tsaka si Lorraine, singit ni Benji Arambulo, utility man. Akala mo may-ari kung makatingin. Umiling si Helena at nagpatuloy sa trabaho. Ayaw niyang sumali sa chismis. Sa totoo lang, mas gusto niyang magmukhang hangin, yung hindi napapansin para wala ring sumasakit na salita. Bandang hapon, habang nagwawali siya sa hallway malapit sa study, biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang lalaki na naka-long sleeves, nakataas ang manggas, may relo na mamahalin, at ang aura, hindi maingay pero ramdam mong may kapangyarihan. Si Adrian Velasco. Tumigil si Helena, napahawak sa walis. Hindi niya alam kung babatiin ba niya o iiwas. Tumingin si Adrian sa kanya. Isang sulyap lang pero sapat para maramdaman niyang parang binabasa siya. "Bagong maid?" tanong ni Adrian, kalmado ang boses. "Opo sir," sagot ni Helena, nakayuko ng bahagya. "Anong pangalan mo?" "Helena Serrano po." Tumanggo si Adrian, parang may tinatak sa isip. "Sundin mo ang rules ni Dolores, ayokong may nawawala dito." "Opo sir." Tahimik na lumakad si Adrian palayo. Pero naiwan si Helena na parang may tumamang malamig na hangin sa batok. Hindi niya alam kung bakit, pero ang tingin ni Adrian, hindi lang simpleng tanong. Parang may hinahanap. Lumapit si Tomas sa kanya matapos umalis si Adrian. "Uy," bulong ni Tomas, "napansin ka ni Sir. Bihira yan, ingat ka." "Bakit?" tanong ni Helena, halos pabulong. Ngumiti si Tomas. "Kasi pag napansin ka, ibig sabihin, may bagay siyang gustong malaman." Gabi na nang matapos ang trabaho ni Helena. Sa kwarto niya, umupo siya sa kama, inalis ang sapatos at kinuha ang litrato ng tatay niya. Hinaplos niya ang mukha nito sa larawan. "Tay," bulong niya, "kakayanin ko to." Sa labas ng kwarto, naririnig niya ang mahihinang yabag ng mga tao sa hallway. Sa mansyon na ito, lahat may papel na ginagampanan, lahat may iniingatan. At sa unang araw pa lang niya, ramdam niya na hindi lang siya ang may dalang lihim. At habang humihiga siya, sa kabilang bahagi ng bahay, sa isang study na puno ng mamahaling libro at tahimik na ilaw, nakaupo si Adrian Velasco na may hawak na baso ng tubig, nakatingin sa malayo, at sa isip niya paulit-ulit ang pangalan ng bagong maid. Helena Serrano. Bulong niya sa sarili na parang may piraso ng palay-isipan na biglang lumitaw sa buhay niya. Sa ilalim ng katahimikan ng mansyon, unti-unting nagsisimulang gumalaw ang isang kwento. Mabagal, pero may daladalang unos. Helena Serrano. Bulong ni Adrian Velasco sa sarili habang nakaupo siya sa kanyang study na tila palaging malamig kahit hindi naka-aircon. Sa labas ng bintana, kita niya ang hardin na parang laging perpekto. Trimmed ang mga halaman, tahimik ang fountain, at walang bakas ng gulo. Pero sa loob ng dibdib niya, may gumagalaw na pagdududang hindi niya maipaliwanag. Hindi ito basta paranoia. Sanay si Adrian sa kontrol, sa negosyo, sa bahay, sa mga taong nasa paligid niya. Pero may mga bagay na hindi mo kokontrolin. Ang pagkawala ng tiwala, ang pagdikit ng duda sa isang pangalan, at ang pakiramdam na may hindi ka nakikita sa mismong bahay mo. Tumayo siya, lumapit sa salamin na nakasabit sa dingding at napatingin sa sarili. Maayos ang suot pero ang mga mata, pagod. Sa isip niya, bumalik ang esenang nakita niya kanina sa hallway. Isang simpleng maid na nakahawak sa walis, nakayuko pero may kakaibang composure. Hindi ito yung tipong bagong salta na takot na takot. Tahimik si Helena, oo, pero hindi siya basag. Parang may pinaglalaban. Hindi ko dapat iniisip to, pero bakit? Biglang kumatok sa pinto ng study. "Sir," mahinang boses ni Lorraine Alonso sa labas. "May email po si Gerald Montera tungkol sa meeting bukas." "Pasok," sagot ni Adrian. Pumasok si Lorraine, hawak ang tablet, naka-blazer pa rin kahit gabi. Mukha siyang laging handang makipagbanggaan. Sinabi niya po na kailangan niyang pumirma sa revised contract. Urgent daw.
Bukas na. Malamig na sagot ni Adrian. May mas urgent akong iniisip. Nang umangat ang kilay ni Lorraine, nagsalubong ang tingin nila. May problema po ba, sir? Tanong niya. Pero ang tono, hindi simpleng concern. Parang pagsusuri. Wala. Mabilis na putol ni Adrian. Tulungan mo na lang si Dolores sa schedule ng staff. Tiyakin mong maayos ang rotation. Ayokong may nalulusot. Tumango si Lorraine pero bago lumabas, parang may pinigilan siyang salita. Sir, tungkol po sa bagong maid, okay lang ba talaga na kinuha niyo agad? Ang dami namang applicants. Sumikip ang tonga ni Adrian. Hindi ako nagpakaalam sa'yo kung sino ang kukunin ko, Lorraine. Hindi po sa ganun, sir, sagot ni Lorraine, pilit ngumiti. Gusto ko lang po safe ang bahay. Safe. Ang salitang iyon, minsan proteksyon, minsan dahilan para kontrolin ng lahat. Paglabas ni Lorraine, muling bumalik ang katahimikan. Pero mas lalo lamang niyang naramdaman ang bigat ng pagdududa. Kung talagang safe, bakit parang lahat may opinyon? Bakit parang may invisible na tension sa loob ng bahay? Kinabukasan, maagang nagising si Helena. 4:00 pa lang, gising na siya gaya ng sabi niya kay Dolores. Tahimik ang mansyon, pero para sa kanya, mas okay ang tahimik. Sa katahimikan, mas maririnig mo ang sarili mong tapang. Habang nagwawalis siya sa ground floor, dumaan si Dolores Magsino at sinilip ang sahig gamit ang daliri. Parang inspektor. Okay, sabi ni Dolores. Malinis. Pero tandaan mo, dito hindi lang linis ang tinitingnan. Ugali, disiplina. Opo, sagot ni Helena, diretso ang tindig. Napansin ni Dolores ang paraan ng pagsagot niya. Hindi pa sweet, hindi pa awa. Para siyang batang natutong lumaban ng tahimik. Sa kusina, naroon si Cathy Lumbay, nag-aayos ng mga baso. Helena, bulong ni Cathy habang walang tao sa paligid. Ingat ka kay Lorraine. Ganyan yan, parang laging may gustong patunayan. Hindi sumagot si Helena ng diretsyo. Basta gagawin ko lang ang trabaho ko. Ganyan din sinabi ng dati, singit ni Benji Arambulo na nakasandal sa counter. Tapos umalis din dahil napag-initan. Benji, sita ni Dolores na biglang limitaw. Wala kang ginagawa? Mag-check ka ng stock sa pantry. Nagkibit balikat si Benji at umalis, pero bago lumayo, kumindat kay Helena na parang nagsasabing, welcome sa gulo. Hindi nagtagal, naramdaman ni Helena ang mga matang nakatingin sa kanya, hindi lang mula sa staff, kundi mula sa may-ari. Mula sa balcony ng second floor, nakatayo si Adrian, may hawak na kape, nakatingin pababa. Hindi siya nagsasalita pero ramdam mo ang presensya niya. Parang taong sanay na makita ang detalye. Napansin ni Helena iyon pero hindi siya nagpahalata. Nagpatuloy siya sa pagwawalis. Sa loob ng dibdib niya, may pakiusap. Huwag mo akong pansinin, huwag mo akong gawing problema. Pero si Adrian, kahit ayaw niyang aminin, mas lalo niyang gustong malaman kung anong klase ang taong kayang tumayo sa gitna ng ganitong mundo nang hindi nanginginig. Bandang tanghali, dumating ang isang lalaki na mukhang hindi tagabahay. Nakapolo, may sling bag at may dalang maliit na case. Kilala siya ng guard. Dumiretso siya sa loob na parang may appointment. Si Victor Salcedo. Sa study, sinalubong si Adrian. Late ka, sabi ni Adrian. Traffic bro, sagot ni Victor, ngumiti. Alam mo naman dito sa city kahit anong oras may kalaban ka. Umupo si Victor at inilapag ang case sa mesa. So, anong problema? Nabanggit mo sa text mo na security-related. Lumakad-lakad si Adrian, parang hindi mapakali. May bagong maid, tahimik, disiplinado, pero may nararamdaman akong mali. Teka, natawa si Victor. Mali dahil tahimik? Hindi, singhal ni Adrian, pero pinigil ang inis. Hindi ako ganito, pero may mga nawawalang photocopy ng documents sa office wing noon pa. Hindi ko binigyan ng bigat dahil akala ko misplacement. Ngayon, may bagong tao at may mga bulong-bulungan na may ginagawa raw siya sa gabi. Napatingin si Victor. Bulong-bulungan? Kanido galing? Sa staff, lalo na si Lorraine at si Dolores, though hindi siya nagsasalita, ramdam mong alerto siya. Tumango si Victor. Seryoso na. Adrian, alam mo naman ang rule ko. Hindi tayo umaasa sa chismis. Pero hindi rin natin minamaliit ang pattern. Umupo si Adrian. Hinaplos ang noo. Ayokong magkamali ng hinala.
Pero ayoko ring maging tanga sa sariling bahay. Sandaling tumahimik si Victor, saka nagsalita. May simplest way. Non-invasive, low risk. Small camera, discreet. Under bed angle. Para malaman mo kung ano talaga ang ginagawa. Nanlaki ang mata ni Adrian. Sa kwarto niya? Kung doon ang issue, diretso ni Victor. Mas magandang malaman mo agad. Kung wala kang nakita, you stop. Kung meron, you act. Nagtagal bago sumagot si Adrian. Sa loob niya, may nagbabanggaan. Ang pride ng may-ari at ang konsensya ng tao. Ngunit mas malakas ang takot. Takot na mapahiya. Takot na maloko. Takot na may nangyayari sa paligid niya nang hindi niya alam. Okay, mahinang sabi ni Adrian. Pero dapat walang makakaalam, kahit si Lorraine. Victor smirked. Good, kasi minsan, yung mga taong pinakamaraming sinasabing safe, sila yung may tinatago. Hindi nag-react si Adrian, pero may kirot ang pahayag. Lorraine, Gerald, mga pangalan na laging kasama sa negosyo niya, pero nitong mga huling buwan, parang may mga bagay na hindi na tumutugma. Lumabas sila sa study at dumaan sa hallway. Saktong naroon si Helena, may dalang tray ng baso. Nakayuko, mabilis ang hakbang. Tumigil si Adrian saglit. Helena? Napahinto si Helena. Opo, sir? Kamusta ka dito? Tanong ni Adrian. Casual ang tono, pero ang mga mata niya, nagsusukat. Okay naman po, sagot ni Helena. Maayos po si Dolores magturo. Sa gilid, napansin ni Victor ang dalaga. Tahimik, maingat sumagot. Walang sobrang ngiti, walang pabebe. Nasanay ka na bang magtrabaho sa bahay? Tanong ni Victor, parang normal na usapan lang. Hindi po, sagot ni Helena. Pero sanay po ako sa hirap. Sandaling nagkatiginan sina Adrian at Victor. Sa isang saglit, parang may pumitik sa loob ni Adrian. Hindi ito simpleng maid. Okay, sabi ni Adrian, tumango. Continue. Pag-alis ni Helena, yumuko si Victor sa tenga ni Adrian. Interesting, pero hindi pa rin enough para mag-assume. Exactly, sagot ni Adrian. Kaya gusto kong malinaw. Gabi na nang sinimulan nila ang plano. Hindi pwedeng basta pumasok sa kwarto ni Helena. Kailangan timing. Kailangan tahimik. Kailangan may taong marunong gumalaw nang hindi napapansin. Tinawag ni Dolores ang maintenance boy na si Eman Cordero para ayusin daw ang ilaw sa koridor. Ngunit ang totoong pakay, si Adrian ang nag-utos kay Eman na tumulong sa minor installation na hindi dapat malaman ng iba. Sa utility room, kinausap ni Adrian si Eman. Eman, mahinahon niyang sabi, kailangan ko ng tulong mo. Simple lang, pero dapat walang lalabas na kahit anong kwento. Naglakas loob si Eman, halatang kinakabahan. Opo sir, ano po yon? Tinapik ni Adrian ang balikat niya. May ikakabit lang sa ilalim ng isang furniture para sa security. Walang masasaktan, walang mananakaw, pero dapat maingat. Sa kwarto po? Lumunok si Eman. Tumingin si Adrian ng diretso. Oo, pero ikaw lang, ako at si Victor ang may alam. Naiintindihan mo? Opo, mahinang sagot ni Eman. Hindi ko po sasabihin kahit kanino. Pinili nilang oras na nasa kusina si Helena. Tumutulong sa paghahanda ng hapunan. Sa ilalim ng mahigpit na mata ni Dolores, nagbabalat si Helena ng bawang. Tahimik lang. Helena, sabi ni Dolores bigla. Pagkatapos nito, i-check mo yung linen inventory. Ayokong magkulang. Opo, sagot ni Helena. Sa hallway, kumilos sina Adrian, Victor at Eman. Parang operasyon. Parang isang bagay na dapat hindi ginagawa ng may-ari, pero ginagawa dahil sa takot. Pagpasok nila sa kwarto ni Helena, sumalubong ang simpleng amoy ng sabon at malinis na tela. Walang kalat, walang abnormal. May kama, maliit na cabinet, at isang lumang bag na nakasabit sa likod ng pinto. Ang linis? Bulong ni Victor. Mas lalo akong kinakabahan. Pabulong na sagot ni Adrian. Lumuhod si Eman at dahan-dahan ang tumingin sa ilalim ng kama. Okay po sir, dito natin ilalagay. Maliit lang. Binuksan ni Victor ang case at inilabas ang maliit na kamera. Halos kasing laki lang ng daliri. Matte black, may adhesive backing at may wireless transmitter. Angle? Talong ni Victor. Low angle, underbed view. Ayokong masyadong invasive. Victor tiningnan siya. Bro,
invasive pa rin to. Pero gets ko. Dahan-dahang ikinabit ni Eman ang kamera sa ilalim ng frame. Tinest ang signan sa maliit na monitor ni Victor. Lumitaw ang view. Madilim, pero may outline ng sahig at ilalim ng kama. Okay, sabi ni Victor, may feed tayo. Huminga ng malalim si Adrian. Parang may ginawa siyang kasalanan at sabay ding may pinuprotektahan. Paglabas nila, bumalik sila sa study. Si Victor ang nag-setup ng live feed sa laptop, nakakonekta sa secure receiver. Dumilim ang paligid, taning ilaw ng screen ang umiilaw. Tonight, sabi ni Victor, we watch, but we don't jump to conclusions. Tumanggo si Adrian, pero sa loob niya, hindi na mahinahon ng mundo. Sa bawat minuto na lumilipas, iniisip niya si Helena, yung tahimik na dalagang may mata ng taong maraming pinagdaanan. At sa kabilang bahagi ng mansyon, matapos maglinis at mag-ayos, pumasok si Helena sa kwarto niya na walang kaalam-alam na may matang nakasilip na sa ilalim ng kama niya. Umupo siya sa gilid ng kama, kinuha ang litrato ng tatay niya at marahang huminga. Isang araw pa, bulong niya. Konting tiis pa. Sa study, nakatitig si Adrian sa screen, parang naghihintay ng sagot sa isang tanong na matagal nang bumabagbag sa kanya. Helena Serrano, sabi niya, halos hindi marinig. Sa gabing iyon, bago pa man gumalaw ang kahit sinong anino, napagdesisyonan ng ang susunod na hahatakin sa kanilang lahat palabas sa katahimikan. Isang araw pa, konting tiis pa, bulong ni Helena Serrano habang hawak ang litrato ng tatay niya. At sa kabilang dulo ng bahay, nakatitig si Adrian Velasco sa kumikislap na live feed na parabang doon nakasabit ang sagot sa lahat ng pagdududa niya. Sa study, nakasarang pinto, mababa ang ilaw. Sa mesa, may laptop na nakabukas at sa tabi nito, isang basong kape na hindi na niya ininom. Si Victor Salcedo ang nakaayos sa upuan, parang sanay sa ganitong trabaho. Hindi emosyon ang gamit, kundi pasensa. Rules, mahinang sabi ni Victor, hindi inaalis ang mata sa screen. Hindi tayo gagalaw hanggat walang malinaw, walang assumptions. Tumanggo si Adrian, pero ang kamay niya nakatiklop ng mahigpit. Alam ko. Hindi mo alam, sabat ni Victor, tumingin saglit sa kanya. Kasi kung alam mo, hindi ka kinakain ng kaba ngayon. Hindi sumagot si Adrian. Sa screen, tahimik ang kwarto ni Helena. Kitang ilalim ng kama, bahagi ng sahig at anino ng cabinet sa gilid. Walang galaw, walang ingay, pero sa katahimikang iyon, mas lumalakas ang kaba. Lumipas ang ilang minuto. Sa hallway ng staff quarters, narinig ni Helena ang mahihinang yabag ng mga kasamahan niyang nagsisipaghiga. Si Kathy Lumbay ang unang dumaan, nakahikab, kumaway. "Good night, Helena," mahina nitong sabi. "Good night," sagot ni Helena, nakangiti ng kaunti. Pagkasara ng pinto ng kwarto niya, sakalang siya huminga ng malalim, parang buong araw siyang nagpipigil. Inalis niya ang hair tie, pinakawalan ng buhok at naupo sa kama. Hindi siya agad humiga. Sa halip, nakatingin siya sa sahig, sa ilalim ng kama, parang may iniisip na mas mabigat pa sa pagod. Sa study, gumalaw ang imahe sa screen. Pumasok si Helena sa frame, nakayuko, maingat ang kilos, napalunok si Adrian. "There," bulong niya. "Relax," sabi ni Victor. "Watch." Dahan-dahang tumayo si Helena, naghubad ng tsinelas at tumupo sa gilid ng kama. Sandali siyang nanahimik, parang nakikinig kung may tao sa labas. Tapos tumayo ulit, lumuhod sa sahig at inilapat ang palad sa ilalim ng kama. Kumukuha siya ng something. Bulong ni Victor, nakatuon ang mata ni Adrian sa screen. Ang ulo niya parang umiinit, ang dibdib niya sumisikip. Hinila ni Helena palubas ang isang lumang kahon, hindi bagong lagayan, kundi kahon na halatang matagal nang ginagamit. Balat na karton na may gasgas, may nakadikit na lumang tape, at may sulat sa gilid na halos kupas na. Ilang sandali siyang nakatitig sa kahon, parang nagdadalawang isip bago ito binuksan. Sa study, napasandal si Adrian. "Kahon? Bakit may kahon sa ilalim ng kama niya?" Could be personal, but wait. Mula sa loob ng kahon, naglabas si Helena ng mga papel, manipis na folder, ilang plastik na lagayan ng dokumento at mga litrato na parang hinawakan ng paulit-ulit. Sinunod ni Helena ang routine, inayos niya ang mga papel, inilatad ng maingat at saka kinuha ang isang maliit na device, recorder. Bulong ni Victor, mas seryoso na. Nalaki ang mata ni Adrian. Anong gagawin niya dyan?
Sa screen, inilapag ni Helena ang recorder sa sahig, pinindot ang boton at huminga ng malalim. Nanginginig ang balikat niya. Hindi siya mukhang magnanakaw. Mukha siyang taong may pasan. Mahal kong tatay, mahinang sabi ni Helena, at sa studio ng laptop speakers umabot ang boses niya sa study. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko, pero kung mananahimik ako, parang pinapatay ko ulit yung pangarap na pinag-ipunan mo. Namutla si Adrian. Napatigil ang buong katawan niya, parang biglang may humatak sa lalamunan niya. Wait, she's talking to her father? Tanong niya. Victor hindi sumagot, nakikinig lang. Dito sa bahay na to, patuloy ni Helena, ang linis, ang ayos, pero may mga bagay akong nakikita na hindi dapat. Sa opisina wing, may mga papel na hindi ko sinasadya pero nakita ko. Yung mga resibo na parang hindi tugma. Yung mga pirma na pare-pareho kahit iba ang pangalan. Sa study, dahan-dahang tumayo si Adrian, lumapit sa screen na parang lalong gusto niyang marinig. Hindi ko alam kung sino ang pwede kong pagkatiwalaan, sabi ni Helena, at ang boses niya halos pumutok sa pigil na iyak. Kasi dito, kahit ngumiti sila sa'yo, parang may iba silang sinasabi sa likod mo. Tinapik ni Victor ang trackpad, hininaan ng konti ang volume para mas malinaw. Okay, this is not theft, bulong niya. Si Adrian hindi na makapagsalita. Sa isip niya bumalik ang mga ninggong nakalipas, yung nawawalang photocopy ng mga kontrata, yung ilang invoice na biglang nagkakaroon ng duplicate, yung mga email thread na tila may binubura bago makarating sa kanya. Akala niya simpleng error, ngayon may tao palang nakakapansin. Sa screen, kinuha ni Helena ang isang papel, binasa niya habang nagre-record. May meeting sila bukas, si Ma'am Lorraine Alonso at si Gerald Montera. Narinig ko sa koridor. Sabi nila wag ipakita kay Sir Adrian yung updated bank routing. Bakit kailangang itago? Si Adrian biglang napahawak sa mesa. Gerald? Bulong niya, halos galit, halos takot. Bakit alam niya si Gerald? Victor tumitig sa kanya. Because she heard it, or she saw something. Sa kabilang kwarto, si Helena nalunok-kabiluha. Parang pinipilit niyang maging kalmado habang sinasalaysay ang takot niya. Tatay, natatakot ako. Kasi kung mali ako ang mapapahamak. Maid lang ako dito, walang maniniwala. Pero kung tama ako, mas nakakatakot. Saglit siyang tumigil, pinunasan ng mata at saka hinugot ang isang litrato mula sa kahon. Sa camera angle, hindi buo ang litrato, pero kita na may mukha at may papel sa tabi nito. Iniangat niya iyon at nagsalita ulit. May mga bisitang dumarating minsan, hindi dumadaan sa main door, sa side gate sila. Si Tomas yung hardinero, minsan nakakakita. Sabi niya wag ko raw tamsinin. Pero paano kung yung mga bisita, may dala palang problema? Sa study, napabuntong hininga si Victor. She's documenting, she's building a timeline. Hindi makapaniwala si Adrian. Bakit niya gagawin to? Maid siya. She could just leave. Victor ngumiti ng mapait. Because leaving doesn't solve whatever she's running from or whatever she's trying to prove. Tumama iyon kay Adrian. Naalala niya ang unang sagot ni Helena. Sanay po ako sa hirap. Hindi yon simpleng linya, may bigat. Sa screen, si Helena naglabas ng isa pang folder. May kopya ako ng invoice na nakitang nakatuti sa basurahan sa office. Hindi ko alam bakit itinapon. Parang may gustong magbura. Mula sa folder, may hinugot siyang papel at isinulat sa gilid ng notebook, mga numero. Sa angle ng camera, hindi mabasa lahat, pero kita ang seryosong pagtititig niya. Para siyang estudyante ulit, hindi kasambahay. Nag-aaral ako noon, accounting. Hindi ko natapos pero natatandaan ko pa kung paano hanapin ang hindi tugma. Tay, kung nandito ka lang, alam ko sasabihin mo sa akin na huwag matakot sa tama. Sa study, nanikip ang lalamunan ni Adrian. Bigla niyang naalala ang sarili niyang pinagmulan, kung paano rin siyang nagsimula sa hirap bago yumaman. Hindi siya lumaki sa mansyon, pinaghirapan niya ang lahat. Kaya gano'n na siya kahigpit ngayon, takot siyang mawala ulit ang lahat. Adrian. Mahinang tawag ni Victor, parang pinapaalala na huminga. Pero si Adrian, nakatitig lang sa screen, parang nanunood ng buhay na hindi niya alam na nasa loob ng bahay niya. Sa kwarto ni Helena, mas naging mahina ang boses niya. May narinig akong tawag kanina sa telepono ni Ma'am Lorraine.
Sabi niya, siguraduhin mong malinis ang trail. Anong trail? Pai, yung salitang trail, hindi yan pang normal na negosyo. Napaawang si Adrian. Lorraine, keep watching, sabi ni Victor, mas tumalim ang mata. Si Helena, tila mas naglakas loob sa susunod niyang linya. At may sinabi si Ma'am Lorraine, pangalan ni Sir Adrian. Sabi niya, hindi dapat siya maghinala, siya ang mukha ng kumpanya. Sa study, kumulo ang dugo ni Adrian. Ako ang mukha, pero hindi ako ang may alam? Galit niyang bulong. Victor tumanggo ng mabagal. Now you know why you felt something off. Biglang may tunog sa hallway. Mahina lang, parang may dumaan. Napalingon si Helena sa pinto, natigilan. Pinatay niya saglit ang recorder, inilapit ang tainga sa hangin at huminga ng mabilis. Sa study, napaupo si Adrian, tense. May nakarinig ba sa kanya? Could just be staff walking, sagot ni Victor. But she's careful. Look. Dahan-dahang tumayo si Helena, lumapit sa pinto, sinilip sa maliit na siwang. Wala. Bumalik siya sa sahig, pero mas mabilis na ang kilos. Parang alam niyang delikado ang ginagawa niya. Binuksan niya ulit ang recorder at nagsalita, pabulong na. Kung may mangyari man sa akin, kung bigla akong mawala sa trabaho, sana itong mga naipon ko makalabas. Sana may makakita. Sana may maniwala. Tumulo ang luha niya. Nay, pasensya na. Pero kung hindi ko to gagawin, lalong walang pag-asa ang buhay natin. Hindi lang utang ang kalaban natin. Parang may mas malaki. Sa study, napapikit si Adrian. Para sa kanya, biglang naging tao ang new maid. Hindi na siya simpleng staff. Isa siyang babaeng nilalamon ng takot pero lumalaban pa rin. Pagkatapos, sinimulan ni Helena ayusin ang mga papel, ipasok sa kahon at ibalik sa ilalim ng kama. Bago niya isara ang kahon, hinaplos niya ang isang litrato. At sa sandaling iyon, parang batang ulila siya ulit na naghahanap ng gabay. Pagbalik ng kahon sa ilalim ng kama, humiga si Helena, nakatihaya at nakatingin sa kisame. Hindi siya natulog agad, parang may dinadasal, parang may hinihintay na himala na hindi niya alam kung darating. Sa study, pinatay ni Victor ang live feed recording at tiningnan si Adrian. So, what now? Si Adrian hindi agad nakasagot. Nakatitig siya sa itim na screen na parang doon pa rin tumutuloy ang boses ni Helena. Kinilabutan ako, mahinang sabi ni Adrian, tapat. Hindi dahil sa ginawa niya sa gabi, kundi dahil, sa totoo lang, hindi ko alam na nangyayari to sa ilalim ng bubong ko. Victor tumanggo. You need to be smart. If she's right, there's a network. If you confront too early, you'll tip them off. Tumayo si Adrian, lumakad papunta sa bintana at tumingin sa dilim ng hardin. Tahimik pa rin ang fountain, perpekto pa rin ang tanawin. Pero ngayon, alam niyang may kabulukan sa likod ng ganda. At si Helena, sabi ni Adrian, mabigat ang boses. Kung nalaman nila na may ebidensya siya, siya ang unang gigipitin. Victor tumingin sa kanya, seryoso. Then you decide, are you going to protect your image or protect the person who risked herself to show you the truth? Huminga ng malalim si Adrian. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang hindi negosyo ang problema niya, kundi konsensya. Sa kabilang kwarto, si Helena nakapikit pero gising ang diwa. Parang alam niyang may matang nakatingin kahit hindi niya alam kung saan. At sa gabing iyon, sa pagitan ng takot at tapang, may isang bagay na nagbago. Hindi pa ang mundo nila, pero ang direksyon. Sa study, mahina pero matigas ang boses ni Adrian. Hindi ko siya hahayaang mag-isa. At sa mga salitang iyon, nagsimulang gumulong ang susunod na unos. Dahan-dahan pero siguradong dadalhin sila sa lugar na wala ng atras. Hindi ko siya hahayaang mag-isa. Sabi ni Adrian Velasco, nakatayo sa harap ng bintana ng study habang ang dilim sa hardin ay parang tahimik na kumakain ng liwanag. Sa likod niya, nakasandal si Victor Salcedo.
Seryoso ang mukha. Parang alam na ang susunod na hakbang ay hindi na basta security, kundi buhay ng tao ang pleading maipit. Kung lalapitan mo siya, paalala ni Victor, dapat hindi halatang alam mo lahat. Kapag halatang may footage ka, magpapanik ang mga may sala. Mas lalo silang magiging delikado. Tumanggo si Adrian, mabigat ang dibdib. Hindi ako sanay manhingi ng tulong sa empleyado ko. Pero hindi na ito tungkol sa pride. Tungkol na to sa tama. Good, sagot ni Victor. Pero maging maingat ka rin kay Lorraine at kay Gerald. Nang marinig ni Adrian ang pangalan ni Lorraine Alonzo, kumislot ang panga niya. Matagal na niya itong pinagkakatiwalaan sa schedules, meetings at ilang sensitive na messages. Pero ngayong gabi, ang tiwala parang basag na salamin. Kapag hinawakan mo, ikaw ang masusugatan. Kinabukasan, sinadya ni Adrian na maging normal ang kilos. Nag-breakfast siya sa dining room gaya ng dati habang si Dolores Magsino ay naguutos sa mga kasambahay na parang konduktor ng orkestra. Kathy, punasan ulit yan. Benji, ayusin mo yung pantry list. Helena, tumigil si Dolores nang makita si Helena papasok dala ang tray. Helena, pagkatapos nito, pumunta ka sa study ni Sir Adrian. May ipapagawa raw. Napatingin si Helena kay Dolores, gulat at nag-aalala. Po, huwag ka ng maraming tanong, putol ni Dolores, pero may kakaibang tinig sa kanya. Parang sinasabing, mag-ingat ka. Mula sa dulo ng mesa, umangat ang tingin ni Adrian sa dalaga. Hindi siya ngumiti, pero hindi rin siya malamig tulad ng dati. After breakfast, sabi niya ng mahinahon, "Just come to my study." "Opo, sir," sagot ni Helena. Pilit steady ang boses. Sa kusina, habang nagbabalik si Helena ng tray, sumunod sa kanya si Tomas Barredo na may dalang basket ng dahon. "Uy, tinawag ka ni sir," bulong niya. "Oo," sagot ni Helena, mababa ang boses. "Hindi ko alam kung bakit." Nagkamot si Tomas sa ulo, tumingin sa paligid kung may nakikinig. "Basta wag kang matakot, pero wag ka ring maging kampante. Dito, pag tinawag ka ng may-ari, may dahilan yan." Sa gilid, nakadungaw si Lorraine Alonzo sa kitchen doorway. Hawak ang tablet, hindi siya nakikisali sa usapan pero kita sa mukha niya ang pagbusisi. Nang magsalubong ang mata nila ni Helena, mabilis na ibinaba ni Helena ang tingin. Bakit ganito siya tumingin? Tanong ni Helena sa sarili. Parang may alam na siya. Pagdating ng oras, kumatok si Helena sa study. "Sir, come in," sagot ni Adrian. Pumasok si Helena, maingat ang hakbang. Sa loob, amoy kape at papel. Ang study ni Adrian ay punong-puno ng dokumento, ilang framed photos at isang katahimikan na parang hindi para sa kasambahay. Nakatayo si Adrian sa tabi ng mesa, hindi nakaupo. Parang ayaw niyang maging boss sa pag-uusap na ito, kundi tao. "Umupo ka," sabi ni Adrian. Tinuro ang upuan sa harap ng mesa. Umupo si Helena pero halos kalahati lang. Handa siyang tumayo anumang oras. "Helena," panimula ni Adrian, mababa ang boses. "Matagal ka na bang ganito?" "Maingat?" Napakurap si Helena. "Hindi ko po maintindihan, sir." Hindi siya tinakot ni Adrian, hindi siya sinigawan. Ang tono niya ay parang may pinipigilan na bigat. "May narinig ako," sabi ni Adrian, hindi direktang tinukoy ang kamera, "na may mga napapansin ka sa bahay, sa office wing, sa mga papeles." Namutla si Helena. Sandaling tumigil ang mundo niya. Alam niya? Paano? Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magsinungaling. Pero ang mata ni Adrian, hindi mata ng taong handang manira. Mata ng taong gustong maintindihan. "Sir, kung mali po ako, mawawala po ako dito. Hindi kita papalayas dahil lang may napansin ka. Pero kailangan kong malaman kung ano talaga." Humigpit ang hawak ni Helena sa palad niya. Sa isang iglap, naalala niya ang nanay niya sa antik, ang utang, ang pagkabaga tuwing kumakatok si Mang Arnel. Wala siyang safety net. Pero kung magsisinungaling siya na yon, baka ito na ang pagkakataon niyang tuluyang malunod. "Sir," mahinang sabi ni Helena, "hindi po ako magnanakaw." "Alam ko," sagot ni Adrian. At doon lalo siyang kinabahan dahil ang "alam ko" na yon parang galing sa bagay na hindi niya nakikita. Saglit na tumahimik si Helena saka nagsalita. "Nag-aral po dati. Accounting. Second year na sana. Pero namatay si tatay. Tapos, nalubog kami sa utang. Kailangan ko pong tumigil." "Accounting," ulit ni Adrian. Parang kumabit ang piraso ng puzzle. "Kaya mo napapansin ang numbers." Tumango si Helena, luha ang nagbabadya. "Hindi po ako dapat nakikialam, pero habang naglilinis po ako minsan, may mga papel na nakatupi, may mga invoice, parang hindi tugma. Tapos may mga photocopy na nawawala." Dugtong ni Adrian na pasinghap. "Hindi lang ikaw ang nakapansin." Napatingin si Helena, gulat. "Sir, kayo rin po?" "May mga bagay akong ipinagwalang bahala," amin ni Adrian. "Akala ko admin errors. Pero kung tama ka, mas malalim to.
Napalunok si Helena. May narinig po akong usapan sa koridor. Si Ma'am Lorraine at si Gerald Montera. Sabi nila may bank routing na wag ipakita sa inyo. Sa pagbanggit ng pangalan ni Gerald, naging mas mabigat ang hangin. Si Adrian hindi umimik agad. Tumalikod siya saglit, parang pinipilit pigilan ng galit. Helena, balik niya, mas mahinahon pero mas matalim. May ebidensya ka ba? O hinala lang? Nagtagal bago sumagot si Helena, pero tumango siya. May naiipon po ako. Hindi ko po kayang isumiti sa pulis agad. Maid lang po ako. Baka baliktarin ako. Umupo si Adrian sa gilid ng mesa. Parang nabawasan ang taas niya bilang milyonaryo sa harap ng takot ng dalaga. Hindi kita hahayaang mag-isa, pero kailangan mong maging maingat. May mga tao dito na kapag nalaman nilang may hawak ang kahit ano, hindi sila magdadalawang isip. Namutla lalo si Helena. Sir, natatakot po ako. Alam ko, sabi ni Adrian, at sa unang pagkakataon may laman ng boses niya. Hindi lang utos kundi pag-unawa. At may utang din ako sa iyo kung tama ka. Dahil kung hindi mo napansin, baka mas malala na ang nangyayari. Paglabas ni Helena sa study, parang bumigat ang balikat niya, pero may kakaibang tibay na sumingit. Hindi pa rin siya safe, pero may isang tao na mayon ang nakakaalam ng takot niya. Hindi niya alam, sa labas ng study, nakatayo si Lorraine sa dulo ng hallway, kung waring may tinitignan sa tablet, pero ang mga mata niya nakapako kay Helena. Pagbalik ni Helena sa staff area, sumalubong sa kanya si Dolores. Anong sinabi ni Sir? Wala po, may tinanong lang, sagot ni Helena, pilit normal. Tumingin si Dolores sa kanya, parang alam na may tinatago siya, pero hindi na siya nag-usisa. Sa halip, maikli lang sinabi niya, kung may nararamdaman kang mali, magsabi ka sa akin, huwag sa chismosa. Hindi pinangalanan ni Dolores si Lorraine, pero ramdam ni Helena kung sino. Sa kabilang banda, sa private office area, naglalakad si Lorraine ng mabilis papunta sa meeting room kung saan naghihintay si Gerald Montera, isang lalaking palaging nakasuit, malinis ang ngiti, pero ang tingin sa paligid ay parang laging nagbibilang ng mapapakinabangan. Nakita mo? Bungad ni Lorraine, halos pabulong. Ano na naman? Tanong ni Gerald, iritable. Tinawag ni Adrian yung maid, si Helena, sa study. Biglang tumigas ang mukha ni Gerald. Bakit? Hindi ko alam, sagot ni Lorraine. Pero may kutob ako. May nawawala tayong copies. At yung maid, masyadong tahimik. Yung tahimik, minsan delikado. Naglakad si Gerald papunta sa bintana, sumilip sa labas. Kung may hawak siyang kahit anong papel, kailangan nating malaman. Huwag dito, bulong ni Lorraine, maraming tenga. Saglit na nag-isip si Gerald, saka tumawag sa phone. Ramon? Makalipas ang ilang minuto, pumasok sa rumang bodyguard na si Ramon Velez. Matipuno, tahimik, at ang mukha parang bato. Walang ngiti, walang tanong. Bantayan mo yung bagong maid, si Helena Serrano. Huwag halata. Gusto ko lang malaman kung saan siya pumupunta, sino kinakausap, at kung may itinatago. Tumingin si Ramon kay Lorraine, parang himihingi ng kumpirmasyon. Tumango si Lorraine. Gawin mo ng maayos, at pag may nakita kang kahina-hinala, sabihin mo agad. Copy, sagot ni Ramon at lumabas na parang aninong walang tunog. Hindi alam ni Helena na simula noon, bawat kilos niya ay may kasunod na mata. Sa pantry, sa laundry area, sa hallway, palaging may pakiramdam siyang may tumitingin. Minsan si Rogelio ang nakakasalubong niya, minsan si Benji, minsan si Kathy. Pero may isang presensyang mas mabigat. Parang lalaking hindi staff, pero nasa paligid. Isang gabi, habang nag-aayos si Helena ng bedsheets sa linen room, dumaan si Ramon sa pinto. Kunwaring may hinihintay. Nagkatinginan sila. Sa tingin ni Ramon, walang emosyon. Pero ang lamig, parang banta. Lumunok si Helena at tinapos ang trabaho. Nang gabing iyon, mas naging maingat siya. Mas tahimik, mas mabilis. Sa staff quarters, pumasok siya sa kwarto, siniguradong nakasara ang pinto. Hindi niya alam na sa ilalim ng kama, may kamera pa ring nakapwesto. At sa study,
Nakabantay pa rin si Adrian paminsan-minsan, hindi para hulihin siya, kundi para siguruhing ligtas siya. Ngulit mas mabilis kumilos ang takot ng mga kontrabida kaysa sa pag-iingat. Ilang araw ang lumipas at isang gabi, matapos magpatay ng ilaw si Helena at kunwaring natulog, narinig niya ang mahihinang hakbang sa hallway. Huminto sa tapat ng pinto niya. May mahinang kaluskos, parang susi na dahan-dahang iniikot. Nanlamig ang katawan ni Helena. Hindi si Dolores to, hindi rin si Kathy. Ang puso niya halos sumabog sa dibdib. Bumukas ang pinto ng kaunti. 2 anino ang pumasok, si Lorraine, at sa likod niya, si Ramon. "Hanapin mo," bulong ni Lorraine. Mababa ang boses, pero puno ng galit. "Sigurado akong may tinatago yan." Nakatago si Helena sa ilalim ng kumot. Pinipilit huwag gumalaw. Nanginginig siya, pero pinipigilan niyang umiyak para hindi marinig. Lumuhod si Ramon at sinilip sa ilalim ng kama. Dahan-dahan niyang hinila palabas ang lumang kahon. "Ma'am," bulong ni Ramon. "Ito." Nang nabuksan ni Lorraine ang kahon at makita ang recorder at mga folder, nag-iba ang anyo ng mukha niya. Parang nahuli niya ang bagay na matagal niyang kinatatakutan. "Ano to?" Singhal ni Lorraine, pinipigilan ng boses. "So, totoo?" Kinuha niya ang recorder, pinindot ang play. Sa maikling sandali, narinig ang boses ni Helena. Mahina, nanginginig, pero malinaw ang mga pangalan at detalye. Lumapit si Lorraine sa kama, biglang hinila ang kumot. "Gising!" Napasinghap si Helena. Napaupo, nanginginig. "Ma'am, bakit po kayo?" "Wag mo kong ma'am," putok ni Lorraine, nangingitim ang mata. "Akala mo hindi ko malalaman? Maid ka lang dito. Sino ka para magtago ng ebidensya?" "Hindi po ako," nangingilid ang luha ni Helena. "Hindi po ako magnanakaw." "Mas masahol ka pa," sabi ni Lorraine. Halos pabulong, pero mas nakakatakot. "Spy." Tumayo si Ramon sa likod ni Lorraine, parang pader. Si Helena tumingala, ramdam niyang wala siyang laban. "Makinig ka," sagi ni Lorraine, lumapit ng husto, halos magdikit ang mukha nila. "Kung gusto mong buhay ka pa bukas at may trabaho pa nanay mo sa probinsya, kalimutan mo lahat ng nakita mo. Ibibigay mo to sa akin, at bukas, normal ka ulit. Naiintindihan?" Napatigil si Helena. "Paano niyo po alam si nanay?" Ngumiti si Lorraine. "Akala mo ba hindi namin kayang alamin ng background ng maid? Helena Serrano, antike, utang, isang nanay na mahina, isang bahay na pwedeng kunin anumang oras." Nang marinig ni Helena ang utang, parang may kumurot sa puso niya. "Ma'am, please." "Walang please," singhal ni Lorraine, nangingitim ang mata. "Pirmahan mo to." Inilabas ni Lorraine ang isang papel, parang waiver o resignation letter na walang petsa. "Pipirma ka na umaalis ka dito voluntarily at wala kang alam. Kung hindi, hindi na niya tinuloy. Pero ang tingin niya kay Ramon, sapat na para maintindihan ni Helena ang banta. Naninginig ang kamay ni Helena, pero bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng malakas. "Anong ginagawa ninyo?" Boses ni Adrian, mababa, pero punong-puno ng authority. Napatigil si Lorraine, nang laki ang mata. "Sir." Sumunod si Adrian sa loob, kasama si Victor sa likod, at sa hallway may ilan pang staff na nagising sa ingay. Sila Dolores, si Tomas, si Kathy, at si Benji na nakasilip, takot at gulat. "Teka, Lorraine," sabi ni Adrian, malamig ang tono. "Nasa kwarto ng maid ko, hating gabi. Hawak mo ang mga gamit niya at pinipilit mo siyang pumirma." "Sir, security po to." Mabilis na palusot ni Lorraine. "May nakita kaming suspicious na..." "Suspicious?" Napangisi si Adrian pero walang saya. "Mas suspicious yung personal assistant ko na pumapasok sa kwarto ng empleyado nang walang paalam." Sumingit si Dolores, galit na galit. "Sir, bawal yan! Staff quarters to! Kahit sino, bawal pumasok ng ganyan!" Tumingin si Adrian kay Ramon. "At ikaw, Ramon Velez, sinong nag-utos sa'yo?" Tahimik si Ramon. Hindi siya sanay sagutin ng may-ari ng bahay. Sumagot,
Madiin na utos ni Adrian. Tumihim si Ramon. Si Gerald Montera po, sir. Nang marinig ni Adrian ang pangalan, parang may pumutok sa loob ng dibdib niya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Helena. Nakita niyang nanginginig ang dalaga, halatang pinipigilan ng luha. Helena, mahinang sabi ni Adrian. Okay ka? Umiling si Helena, halos hindi makapagsalita. Sir, natatakot po ako. Huminga ng malalim si Adrian saka tumingin kay Victor. Tawagan ho yung legal at tawagan mo rin yung mga tamang tao. Tumanggo si Victor, mabilis na kinuha ang phone niya at lumabas. Naku sir, wag po! Biglang nagpanik si Lorraine na paatras. Hindi niyo po pwedeng gawin to, masisira! Masisira ang ano? Putol ni Adrian, mas lalo pang lumamig ang boses. Ang image ko? Lorraine, mas masisira ako kung papayag akong may ganito sa loob ng bahay ko. Lumapit si Adrian sa mesa sa gilid ng kwarto, kinuha ang recorder at mga folder. Ito ang hinahanap nyo, no? Kasi alam nyong totoo. Umirap si Lorraine, nagpalit ng strategy. Sir, please, may mga bagay po na hindi nyo naiintindihan. Business po to. Hindi to business, sagot ni Adrian. Krimen to. Sa hallway, si Tomas hindi mapakali. Sir, kaya pala minsan may mga bisita sa side gate. Napatingin si Adrian sa kanya. Tomas, mamaya, sasabihin mo lahat ng nakita mo. Tumanggo si Tomas, naninginig pero handang magsalita. Si Dolores lumapit kay Helena at kinapa ang balikat nito. Anak, halika, nandito kami. Si Helena tuluyan ng napaiyak, hindi dahil sa kahinaan kundi dahil sa bigat ng ilang buwang takot na ngayon lang lumuwag ng konti. Sa loob ng ilang oras, dumating ang legal team ni Adrian at ilang otoridad na tinawag ni Victor. Hindi agad media, hindi eskandalo, kundi maayos na proseso. Kinuha ang recorder, kinopya ang files, tinignan ng mga dokumento at sinimulan ng preliminary investigation sa loob mismo ng mansion at sa business records ni Adrian. Habang kinakausap ng isang investigator si Adrian sa study, nakaupo si Helena sa maliit na sofa, hawak ang basong tubig na binigay ni Kathy. Sa tabi niya, si Dolores at Tomas, parang bantay na pamilya. Helena, mahinang sabi ni Adrian matapos ang ilang tanong ng investigator, lumapit siya sa dalaga. Salamat at pasensya na kung napabayaan ko to. Hindi na nakasagot si Helena, tumanggo lang siya, luha pa rin ang nasa mata. Sa gilid, nakapusas na si Ramon para sa questioning, habang si Lorraine ay pinaupo sa isang silya, pilit pinapanatili ang composure pero halatang nanginginig sa galit at takot. Sa phone, narinig ni Adrian ang investigator na binanggit ang pangalan ni Gerald na kailangan na ring ipatawag, hanapin at iimbestigahan dahil ang pattern ng documents ay hindi pang isang tao lang. At sa gabing yon, sa mansion na akala ng lahat ay perpekto, tuluyang nabutas ang magandang pintura at lumabas ang bulok na nasa ilalim. Hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa isang maid na tahimik lumaban at isang milyonaryo sa wakas na pumiling manindigan. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang tuluyang tumahimik ang mansion, pero hindi yung dating tahimikang payapa. Ito yung tahimikang parang may nabasag na salamin at lahat ay maingat ng humihinga para hindi madagdagan ng sugat. Sa staff quarters, nakaupo si Helena Serrano sa gilid ng sofa, hawak ang basong tubig na halos hindi nababawasan. Namamanhid pa rin ang mga daliri niya, lalo na kapag naaalala niya kung paanong hinila ni Lorraine ang kumot at kung paanong tumingin si Ramon Velez na parang kaya niyang gawin ang kahit ano basta may utos. Sa harap niya, nakatayo si Dolores Magsino, nakapulupot ang mga kamay sa dibdib, nangingilid ang galit sa mata. Katabi ni Dolores si Tomas Baredo, hawak ang cap niya na parang gusto niyang pisilin hanggang mapunit. Anak, Mahina pero matigas ang boses ni Dolores. Huwag kang matutulog mag-isa muna. Dito ka muna sa common area. Ako ang bahala. Dolores, sabat ni Tomas. Bantayan din natin yung mga gamit niya. Baka may bumalik. Huwag na, sagot ni Dolores. Nandito na si Sir Adrian. Kung may babalik pa, sila ang uunahin ko. Humigpit ang hawak ni Helena sa baso. Pasensya na po, bulong niya. Kung hindi ko sana... Wag, putol ni Dolores. Mas marahan ngayon. Kung hindi mo ginawa,
lalong may mawawala. Hindi lang pera, pati dangal. Mula sa hallway, lumitaw si Adrian Velasco na may kausap sa telepono. Nakalugay ang buhok niya. Unang beses nakita ng staff na hindi perpekto ang ayos niya. Pagkababa niya ng tawag, lumapit siya kay Helena at umupo sa gilid ng mesa, hindi sa mataas na upuan. Parang sinasadya niyang pantayin ang antas nila. Helena, sabi ni Adrian, may tumawag na investigador. Kukunin nilang statement mo mamaya. Pero gusto kong malinaw, hindi ka nag-iisa. Napakunot noo si Helena. Sir, baka po magalit sila sa inyo. Baka po, magalit sila, putol ni Adrian. Mapaitang ngiti. Mas okay na yun kaysa manahimik ako habang may sinasaktan. Sa likod ni Adrian, dumating si Victor Salcedo dalang folder at phone. Halatang pagod pero alerto. Adrian, confirmed. May warrant request na para kay Gerald. Naka-flag na rin ang accounts na nabanggit sa documents. Pero kailangan natin ng consistent narrative at timeline. Timeline, ulit ni Adrian. Tumingin kay Helena. Kaya mo ba? Tumanggo si Helena. Nanginginig pero may biglang tumibay sa loob niya. Kaya po. Basta, sana po hindi maapektuhan si nanay. Tumigil si Adrian, saka tumanggo ng malalim. Victor, pakiayos. Ipapadala natin bukas si Rogelio para mag-check sa antique. Secure. Walang gulo. Biglang umangat ang tingin ni Helena. Sir, hindi ko po hinihingi yun. Huwag mo nang tanggihan, sagot ni Adrian. Hindi ito bayad. Proteksyon ito. Hindi ko kayang maging maayos ang konsensya ko kung may madadamay sa labas. Sa gilid, si Rogelio Tan na tahimik lang kanina tumanggo. Ako na po ang bahala, sir. Lumingon si Adrian sa staff. At lahat kayo, ayokong may magsalita sa labas. Walang social media, walang kapitbahay, walang chismis. Hindi dahil tinatakpan natin, kundi dahil kailangan natin protektahan ang proseso. Napatanggo si Kathy Lumbay at si Benji Arambulo na nakasilip pa rin. Takot ang mukha pero halatang naiintindihan. Sir, biglang sabi ni Benji, lakas loob. Pwede po bang matanong, si Ma'am Lorraine aalisin na po ba? Tumingin si Adrian sa kanya, malamig pero walang sigaw. Hindi ako ang mag-aalis, batas ang maglalagay sa kanya sa lugar. Pagsikat ng araw, dumating ang mga tao sa bahay na hindi naka-uniform ng staff. May mga investigator, may legal team, may 2 tao mula sa bank compliance na inendorso ni Victor. Sa dining room, walang almusal na masaya. Kahit ang tunog ng kutsara parang nakakahiya. Si Helena, pinaupo sa isang maliit na meeting table sa study area. Katapat ang investigador na si Inspector Marie Celine Vergara, maayos ang buhok, matalim ang tingin, pero may kabaitan sa boses na hindi plastikan. Helena, sabi ni Inspector Vergara, hindi ka naming pipilitin, pero kailangan naming marinig ang buong kwento. Mula sa unang napansin mo. Huminga ng malalim si Helena, saka nagsimulang magsalita. Hindi siya nagdrama, hindi siya nagpalaki. Sinabi niya lang ang totoo. Mga papel na nakatupi, invoice na hindi tugma, pangalan na paulit-ulit, usapang trail, at ang biglang pagpasok ni Lorraine sa kwarto. Paminsan-minsan, tinitigil siya kapag naluluha, pero tinutulungan siyang huminga ni Dolores na nakatayo sa likod. Pagkatapos ng statement ni Helena, tinawag si Tomas. Anong nakita mo sa side gate? Tanong ni Inspector Vergara. Nagkamot si Tomas sa batok. Tumingin kay Adrian na parang humihingi ng lakas. Tumanggo si Adrian. May mga gabi po na dumarating ang sasakyan, hindi yung normal na bisita. Minsan walang plate, minsan tinted. Dumadaan sa side gate. Si Ma'am Lorraine po minsan ang sumusulubong. Tapos may dalang envelope. Narinig ko rin minsan si Gerald Montera. Sabi niya, siguraduhin yung walang kamera. Napaangat ang kilay ni Inspector Vergara. May nakakita pa? Tumayo si Benji. Nanginginig ang tuhod. Ako po, minsan po may inutusan si Ma'am Lorraine na magdala ng box sa storage. Sabi niya, documents lang. Pero nung nadulas yung takip, parang maraming cash envelope. Hindi ko po hinawakan. Natakot po ako. Hindi sumabat si Adrian, pero sumikip ang panga niya. Bawat salitang lumalabas, parang tumutusok sa pride niya, pero mas malakas ang galit niya sa mga taong ginamit ang pangalan niya. Kinahapunan, dumating ang balita. Nahuli si Gerald Montera sa isang condo unit sa BGC habang sinubukang umalis. May dala raw na passport at ilang external drives. Nang marinig iyon ni Adrian, hindi siya nagdiwang. Napaupo lang siya sa sofa,
parang biglang bumigat ang lahat. Gusto ko sanang maniwala na mali ako, sabi niya kay Victor, na paranoia lang. Pero totoo. Victor tumanggo. Masakit, pero mas mabuti na ngayon kesa mas huli. Sa kabilang dulo, nakaupo si Helena sa staff area, yakap ang bag niya. Hindi siya makapaniwala na ang simpleng paghawak niya sa katotohanan ay umabot sa ganito. Para siyang tumalon sa bangin at ngayon lang niya nararamdaman ang impact. Lumapit si Adrian sa kanya ng gabing iyon. Helena, may plano ako. Napatingin si Helena. Kinakabahan pa rin sa tuwing tatawagin siya ni Adrian sa seryosong tono. Hindi ka na babalik sa dati mong trabaho, sabi ni Adrian. Hindi dahil aalisin kita, kundi dahil ayokong manatili kang vulnerable. Kung gusto mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Sir, halos pabulong. Hindi ko po alam kung anong pagkakataon ng bagay sa akin. Alam mo, sagot ni Adrian. Sabi mo, accounting student ka. You were good at it. Kita ko sa paraan ng pang-organize mo ng ebidensya. May utak ka, Helena, hindi lang kamay. Hindi nakasagot si Helena. Umiyak lang siya, pero tahimik. Iyakang hindi nag-iingay pero umaagot sa dibdib. Hindi po ako sanay na may naniniwala sa akin, sabi niya sa wakas. Masasanay ka, sagot ni Adrian, at sisimulan natin bukas. Lumipas ang mga buwan, ang mansion hindi na parehong mansion. Mas mahigpit ang security protocols pero mas malinaw ang dahilan. Si Victor halos araw-araw nasa bahay para i-restructure ang internal security at data access. Si Dolores naging mas maingat sa staff screening. Si Rogelio paminsan-minsan dumyubyare para ayusin ang logistics. Si Helena naman hindi na lang sa laundry at pantry umiikot ang buhay. Isang umaga, tinawag siya ni Adrian sa small conference room kung saan may nakahandang folder na may logo ng Velasco Foundation. Scholarship contract, sabi ni Adrian. Full tuition, allowance, books. At may kondisyon, you'll focus. Wala mo ng overtime work. Study first. Napatitig si Helena sa papel, nanginginig ang kamay. Sir, hindi ko po kayang bayaran to kahit kailan. Hindi mo kailangan bayaran, sagot ni Adrian. Bayad na to, sa katotohanan na pinili mong hindi manahimik. Pag-uwi ni Helena sa Antique para dalawin si Aling Nena, hindi na siya umuwi na may bitbit na hiya o takot. Umuwi siya na may dalang pag-asa. Sa terminal, yunakap siya ng nanay niya ng mahigpit. Anak, akala ko nawala ka. Hikbi ni Aling Nena. Hindi po, Nay, sabi ni Helena, umiiyak din. Nandito pa po ako at may chance na po tayo. Hindi niya sinabi lahat. Hindi niya kailangan ikwento ang bangungot sa mansion. Ang mahalaga, buhay sila. At ngayon, may direksyon. Paglipas ng 2 taon, nag-iba ang takbo ng buhay ni Helena. Nag-aaral siya sa Maynila, nagdo-dorm sa maliit na unit na binayaran ng foundation. Minsan dumadalaw siya sa mansion, hindi na bilang maid, kundi bilang scholar na inaasikaso ng staff na dati niyang kasabay magwalis. Helena! Sigaw ni Tomas tuwing nakikita siya, hawak pa rin ng garden gloves. O, tingnan mo to, yung dati kong kausap sa kusina, na yun may ID na pang university. Ngumiti si Helena, pero hindi na siya yung dating takot na takot. May pagod pa rin, oo, pero ibang pagod. Pagod ng taong may hinahabol na pangarap. Si Dolores naman, kahit istrikta pa rin, may kakaibang lambot tuwing nakikita si Helena. Huwag kang magpapabaya ha, at huwag kang magpapadala sa yabang. Ang mundo, mahilig humila sa baba. Opo, kayo po ang unang nagturo sa akin ng disiplina dito. Sa loob ng kumpanya ni Adrian, dahan-dahang nilinis ang sistema. May internal audit teams, may external compliance, at may mga taong natanggal. Hindi dahil trip, kundi dahil may ebidensya. Ang kaso laban kina Lorraine at Gerald, humaba ang proseso, pero tuloy-tuloy. Dumaan sa hearing, sa pagpresenta ng dokumento, sa pagtutuwid ng mga record. Isang araw, matapos ang isang court appearance, nakaupo si Adrian sa kotse at tumingin sa labas habang umuulan. Katabi niya si Victor. Ang hirap, sabi ni Adrian,
Halos pabulong. Mas madaling gumawa ng pera kaysa maglinis ng sistema. Pero ginagawa mo, sagot ni Victor. At yun ang mahalaga. Paglipas ng 4 na taon, nagtapos si Helena. Hindi lang basta graduate, kundi kabilang sa mga may mataas na honors. Sa araw ng graduation, pumunta si Lorraine, Tomas, Kathy, Benji at kahit si Rogelio. Nasa gilid din si Adrian, tahimik lang, hindi nagpa-press, hindi nagpa-picture para sa PR. Nandun lang siya para makita ang bunga. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Helena kay Adrian. Hawak ang diploma, nanginginig ang labi. Sir Adrian, sabi niya, hindi ko po alam paano magpasalamat. Tumingin si Adrian sa kanya. Simple lang ang ngiti. Huwag kang magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka sa sarili mo. Ikaw ang lumaban. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Helena sa kumpanya. Hindi na maid, kundi junior auditor sa ilalim ng bagong compliance department. Sa unang araw niya, binigyan siya ng ID, sariling desk, at isang maliit na nameplate. Helena Serrano CPA Track, Audit and Compliance. Habang inaayos niya ang mga papel, dumaan si Tomas sa hallway at sumilip parang bata. Uy, Miss Auditor, baka naman pwede mo na kaming hulihin pag may mali kami ha? Napatawa si Helena. Ikaw Tomas, wala kang itatago, puro ka lang daldal. Sa pantry, nag-abot si Kathy ng kape. Helena, proud kami sa'yo. Humigpit ang dibdib ni Helena. Salamat. Sa inyo rin. Kung hindi niyo ako sinamahan nung gabing yun, baka wala na ako. Sa study ni Adrian, minsang tinawag siya para sa meeting. Pagpasok niya, wala na yung dating takot. May respeto pa rin, pero may dignidad na. Helena, sabi ni Adrian, may isang case review tayo. Ikaw ang magli-lead sa initial findings. Kaya mo? Huminga si Helena. Tumanggo. Kaya ko po. At sa saglit na iyon, bumalik sa isip ni Adrian ang gabing naglagay siya ng kamera sa ilalim ng kama. Isang desisyong ginawa sa pakot at duda, pero nauwi sa katotohanang nagligtas sa kumpanya niya at sa buhay ng isang babae. Hindi na niya kayang ipagmalaki ang gabing iyon bilang tama dahil mali pa rin ang paraan, pero kaya niyang aminin ang aral. Minsan, ang pinakamadilim na hinala ang magbubukas ng pintuan sa isang liwanag kung handa kang manindigan kapag lumabas ang totoo. Si Helena, habang tinitignan ng bagong desk niya at ang mga numero sa screen, tahimik na nagdasal sa loob. Tay, bulong niya, tuloy na po, hindi na po ako babalik sa dati.